ng pamilya yung naitulong ni Boy doon sa girl. Kasi siyempre, ano yan, love team yan eh. So inaano, hindi naman pala yung kalingap. Ang dating si Boy, hindi niya kasi mabanggit eh. Kaya minsan alam mo, Red Zane, kaya ka nasasabing ano, hindi ka kumbaga parang hindi mo pa sinasabi lahat. Hindi mo ba mabanggit si Edo? Kung talaga matapang, banggitin mo na yung pangalan. Anyway, nag-iingat siya pero tandaan mo sa kaso, kahit hindi ka magbanggit ng pangalan at mare-recognize ng mga viewers mo na si Edo yun, eh, pwede ka pa rin idemanda. Ganun yung Red Zane. Pinapaliwanag ko sa ito. Akala ng iba kasi, pag hindi nagbabanggit ng pangalan, save sila. Hindi po totoo yun. Based sa kaso, kahit di ka magsalita, yung description, eh, tumutugma, yun na yun. Pwede kang kasuhan. O, so, pero para sa akin, si Edo yung sinasabi niya. Oh. Diba? Oh, mas malaki. Ilang beses ginawa, hindi lang 3, 4. Oh. Hindi lang 2, 3, 4. Pero bakit ngayon nyo lang sinasabi? Hindi lang 1, 2, 4. Ba't ngayon lang sinasabi? Napaka-timely kung kailan lang kayo nag-inano ng karabat tsaka kayo ninyo nilalabas. Nakakaawa yung pamilya ni Beyonce, totoo lang. Ako, Red Zane, alam ko, mahal mo yung pamilya Batalero, pero maawa din kayo sa kanila, yung privacy nila. Ngayon, kung gusto nyo talaga ito maayos, in private, kuha kayo ng abogado. Diba? Pero ito, nasa proseso na kasi. Yung iba, hindi na dapat natin pag-usapan. Kasi nasa proseso na ito. Wala sa proseso naman pala. Ba't mo inilalabas? Sa legal, kumbaga. Oh, nasa legal na pala eh. Hindi ka naman abogado, ba't mo inilalabas to? Napakaselan nito, Red Zane. Ano si boy, saka si girl. Anytime pwede kang kasuhan, Red Zane. Hindi kita tinatakot. Tas totoo yan. Kahit maghanap ka ng abogado mo. And malinaw na si Edu tsaka si Beyonce pinag-uusapan natin dito. And then maglalabas ka ng confidential. Kahit sabi mo totoo yan, Red Zane, hindi ko sinasabing hindi totoo yung hawak mo. Kaya lang ikaw na mismo may sabi may confidential eh. Pag pinablik mo, hindi na confidential, alam na namin. Oh, binigyan mo pa kami idea. Ano ba yan? Oh, nambubuli yung taong nakakapagtaka, biglang umayaw si Beyonce sa love team nila. Oh. Di ba, malalim. Malalim. Like ano pinakamalalim? Kung selos lang, hindi naman ganun kano. Kung basher lang, hindi naman ganun. Tama naman, no? Oh. Ikaw ba naman dalhin ka doon sa pinakaliblib na lugar? Hi guys! Magandang araw, panibagong araw, panibago reaction video with Berzano TV 2.0. At eto na nga guys, Red Zane naglabas ng matinding pasabog at napakaselan na information sa kanyang live. At alamin po natin ang matinding pasabog ni Red Zane. Alamin natin, ito ba ay may katotohanan o gawa-gawa lang? Alamin po natin yan. At the same time, disclaimer lang po, nandito lang po ako para mag-react. Hindi po tayo nakikipag-away, wala po akong personal na galit kanino man, at magpo-focus po tayo sa issue, hindi sa pagkatao nino man. No? At kung may masasabi po kung mali, let me know guys. And ginagawa po natin to for educational purposes at malaman natin ang katotohanan. Kasi kahit nga po ako, may mga narinig lang po ako, pero yung pinaka buong katotohanan, no? Kung may alam si Red Zane, hindi ko po alam yon. Talagang totally wala po akong idea, kaya gusto ko nito ma-react. Gusto ko marinig yung mga bagay na dapat natin marinig at itry natin timplahin ang mga bawat pangyayari. At samahan nyo guys, sana umpisahan nyo to at hanggang matapos yung video natin, samahan nyo guys. Syempre, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre sa lahat ng mga members natin dito sa ating YouTube channel, shoutout po sa inyo. At syempre sa lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang daon ng mundo, especially mga taga Singapore, shoutout po sa inyo, ano? At syempre shoutout po sa lahat ng kalingap partners, reactors, at sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre ang nag-iisang direktor, Kalinga Prab. Anyway, hindi ko na papatagalin guys, simulan natin to. Tara, let's bagets. Ewan ko lang, guys. Ewan ko lang. Pero ito, bibigyan ko kayo ng idea. Bibigyan ko kayo ng idea kung bakit umayaw or ayaw na magpa-vlog sa love team ni Beyonce. Bakit nga ba, Red Zane? Bakit ayaw magpa-vlog?
Oh, sigurado kapag tinanggal kayo ni Doc, isunod na naman nila si Guapa, sabihin na naman na nawakwak na sila. Wow. Kami nga, sabi ko nga sa inyo, yung laban namin na ito ay alam namin na sa kangkungan kami pupulutin. Pero Laban. Okay. nasa tama kami ay. Diba, nasa tama kami. Kumbaga parang mas lalo pa nila kaming triniger kung bakit namin. Diba? Mas lalo pa nila kaming triniger sa ginagawa nilang panggigipit sa amin. Pero anong problema yun? Sabi nga nito kay yung 15 days, hindi naman ano yun. Maiksi lang totoo. Actually, yung 15 days, maiksi lang. Kaso lalaki daw siya based sa Karaba. Kapag tinuloy pa rin nila Red Zane yung violation, dadagdagan ng another 15 days. Hanggang dumami ng dumami. Pero 15 days nasa kanila yon. Ang sinasabi lang po nung Karaba, sinuspend lang sila, no? Sinuspend sila in 15 days. Ate Evelyn, excited to know the truth. Excited talaga kayo. May excite kayo kung bakit. Pero mag-like muna kayo, guys. Kasi ito talaga ay lalot ngayong narinig or na ano ni Biancy siguro ni yung nangyari sa amin. Siguro hindi na rin siya magpipigil eh. Kasi kilala ko naman siya. Siguro hindi na siya magpipigil. Dati kasi ayaw niya pang magsalita, diba? O ayaw niya pang sabihin. Pero ngayon siguro sa nangyayaring panggigipit sa mga tumutulong or nagtatanggol sa kanya, siguro time na ito para maging ano na, ipaglaban na talaga ang tama, diba? Kasi So, teka lang. nagpipigil pa siya eh. So, ibig sabihin, kasi si Beyonce, nagsalita siya kay Kuya Bal na sinasabi niya, okay na siya, okay na sila ni Edu, wala na yung love team, at nagsabi na siya kay Kalinga Prob. Pero, lumalabas na si Beyonce daw ay magsasalita. According to him, no, kay Red Zane, magsasalita si Beyonce kasi nga, ang dating, inaapi na yung mga nagtatanggol sa kanila. So, aabangan natin yan, guys, kung magsasalita talaga si Beyonce. 'Di ba? Kasi kahit naman ako, no, nag-aabang po ako kasi sabi ni Beyonce, okay na siya. Okay na sila ni Papa S, tapos na yung love team. Pero ang sila Red Zane na sinasabi niya na magsasalita na to si Beyonce, tuloy natin. Diba, yung pamilya, inaano pa yung utang na loob kasi. Utang na Dahil loob. siyempre, natulungan naman. Diba, natulungan naman. Pero hanggang saan baga? Pagbabayaran yung utang na loob, diba? Hanggang kailan? Yun ang tanong doon. Ibig sabihin, Red Zane, kaya lang naman hindi nagsasalita yung pamilya kasi may utang na loob. Kaninong utang na loob? Sa Kalingap ba yan? O ano yung sinasabi mo sa utang na loob? Okay na lang ba na kahit mabash or maging masama ang tingin sa kanila, okay lang, diba? Mas maganda nga yun kung Nasambid ka pa. diba? Support you and Doc Love Go Until the Way, Ate Evelyn. Tawa talaga sila lalo sa pag-comment sa page ng mga guys. Marami mga ano, sila din talaga nagpapatrigger doon. 'Di ba? Guys, ito, sabi ko sa inyo, yung isang babae pag ganung umayaw na sa isang lalaki, siguro may mga mabigat na dahilan yan, 'di ba? Yung selos-selos wala na 'yon. So ibig sabihin, merong mabigat na dahilan kung bakit umayaw si Beyonce. Kasi sino naman pinag-uusapan natin dito? Huwag na tayo umano. Maniguro, Edsy naman to. Maniguro, hindi naman kapitbahay niya. Malinaw na Edsy to. Sinasabi niya rito, may dahilan na may mabigat na dahilan kung bakit ayaw na ni girl kay boy. Hindi niya binabanggit, pero alam ko si Edo yon. So hindi lang selos pa lang dahilan. Ano yung dahilan? Red Zane. No? Yung selos-selos pa eh. Basihan pa. Utang na loob ang kapalit ay dangal. Sobrang Utang na loob, kapalit ay dangal. Bakit nasabi ni Ray? Ano ito? sila. Sabi ni Mac Warrior Mama. Di ba? Utang na loob, kapalit dangal. Ano, bakit kaya? Ang daming namatay sa hype sa utang na loob na pambihira. Tama. Sabihin nyo na, wala nang takipan. Yan ang lumalabas na masama. Marites Padilla. Sabihin nyo na, wala nang takipan, kayo ang lumalabas na masama. Kami nga ang lumalabas na masama. Pati ang pamilya, sila pa yung lumalabas na masama. Kasi parang mas lalo pa kami napapahamak. Parang kinakalaban ang kalingap yan sa utang na loob. Correct? Ganyan ginawa nila kay Erica dati. Ayun guys, hindi naman sa kay doon tayo sa hindi kasama yung sila Kuya Bal si Kalingap Rob. Kumbaga ang tinitignan kasi ng pamilya yung naitulong ni Boy doon sa girl. Kasi syempre, love team yan. So hindi naman pala yung Kalingap. Ang dating si Boy, hindi niya kasi mabanggit eh. Kaya minsan alam mo, Red Zane, kaya ka nasasabing hindi ka kumbaga parang hindi mo pa sinasabi lahat. Hindi mo ba mabanggit si Edo? Kung talaga matapang, banggitin mo na yung pangalan.
Anyway, nag-iingat siya pero tandaan mo sa kaso, kahit hindi ka magbanggit ng pangalan at mare-recognize ng mga viewers mo na si Edo yun, eh, pwede ka pa rin idemanda. Ganun yung Redsin. Pinapaliwanag ko sa ito. Akala ng iba kasi, pag hindi nagbabanggit ng pangalan, save sila. Hindi po totoo yun. Based sa kaso, kahit di ka magsalita, yung description, eh, tumutugma, yun na yun. Pwede kang kasuhan. O, so, pero para sa akin, si Edo yung sinasabi niya. Oh. Diba? Mas malaki nga lang yung napupunta kay boy kaysa kay girl. Oh, 'di ba? Sino ba yung pinagsasabihan niya? Malaki daw napupunta kay boy kaysa kay girl. Eh, syempre Edsy to. Si Beyonce saka si Edo. Hindi niya pa kasi mabanggit eh. Hawak mo pa lang katotohanan. Bakit hindi mo mabanggit? Oh. Diba? Kasi lahat ng beneficiary natutulungan. Oh, 'di ba? Pero kung ganitong alam naman ng karaba na yung katotohanan, bakit hindi nila ilabas? Alam Hindi ng lang yan, karaba? May mas malalim na dahilan kung bakit umayaw si Bo. Ha? Ate Grace, totoo yan. Talaga? Alam ng karaba yung nangyari sa Edsy? Kay Beyonce? Oh, alam ba? Sabi ni Redsin eh. Matali, aaminin ko na sa inyo guys. Nagpaalam na rin, alam naman ito ni Kalinga Prab. Nagpaalam na si Beyonce na pero parang ano kasi ito confidential. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng idea. Ano ba yan? Nagpaalam na si Beyonce kay Kalinga Prab, confidential, pero ikaw naman, pinapublic mo. Pag alam mo, Red Zane, kapag pinapublic mo yan, hindi na yan confidential. Si Beyonce nga, sinabi niya lang kay Kalinga Prab. Hindi ko siya nakita nag-post o any ano. Pero kayo, hindi naman kayo kamag-anak. Bakit kayo naglalabas ng isang bagay na confidential? Ikaw mismo. Ikaw na mismo nagsabi confidential. Ba't nyo inilabas? O ano ba yung confidential na yan? Kaya nga nababanggit yung abogado dito na kasi nasa legal na yung nasa legal na. Diba? Nasa legal na yung proseso. So kami kasi hindi na, ayoko namang mapahamak yung sarili ko para sabihin sa inyo. Oo, matalino rin naman ako kahit paano. Diba? Hindi ka matalino, Red Zane. Alam mo, pwede kang idemanda ni Papa Eds anytime, anywhere. Aralin mo yung kaso. Kasi yung description, tumutugma lang kay Beyonce. Kasi sinasabi mo si boy sa si girl. Anytime pwede kang kasuhan, Red Zane. Hindi kita tinatakot. Tas totoo yan. Kahit maghanap ka ng abogado mo. And malinaw na si Edu tsaka si Beyonce pinag-uusapan natin dito. And then maglalabas ka ng confidential. Kahit sabi mo totoo yan, Red Zane. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung hawak mo. Kaya lang ikaw na mismo may sabi may confidential eh. Pag pinapublic mo, hindi na confidential, alam na namin. Oh, binigyan mo pa kami idea. Ano ba yan? Oh, nambubuli yung taong nakakapagtaka, biglang umayaw si Beyonce sa love team nila. Oh. Di ba? Malalim. Malalim. Like ano pinakamalalim? Kung ano? selos lang, hindi naman ganun kano. Kung basher lang, hindi naman ganun. Tama naman, no? Oh. Ikaw ba naman dalhin ka doon sa pinakaliblib na lugar? Dalhin sa pinakaliblib na lugar o Oh. Diba? Dadalhin ka sa pinakaliblib na lugar. Tapos, O maglalabas nga lang si Pati ngayon, sasabihin ko. Saka mabait pa yung pamilya. Kasi kung that time na nangyari yun. Tsaka ano ba? Yung unang pagtatangka 17 pa lang si Beyonce. ha? May pagtatangka. Binanggit niya si Beyonce. Pero si Edo hindi niya mabanggit. Pero alam naman natin si Edo yun. Hindi naman sinabang kapartner ni Beyonce. Hindi niya ba mabang ewan ko ba? Hindi ko alam kung nag-a-siya ng advice sa abogado niya. So, mayroong pagtatangka kay Beyonce. Totoo ba yan? Grabe yan. Alam mo, Red Zane, kung totoo yan, grabe yan, ha? Pero syempre, kwento mo yan. Mahirap maniwala pag walang ebidensya. Kailangan meron kang police report. Kapag nagsasalita tayo sa social media, no? Kailangan may police report ka. Pasok pa yun. Kasi may pagtatangka, teka. Kung may pagtatangka, minor siya. Kung totoo yan, talagang delikado si Papa Eds. Time na nangyari yun. Tsaka ano ba? Yung unang pagtatangka 17 pa lang si Beyonce. 17? Minor yun. Pasok pa yun sa pinaka-mabigat na kasalanan. Pasok sa mabigat. Pasok pa yun. Yung pangalawa. May pulis. May pulis. May pulis na nakakita. Kaya may pulis na nakakita. Sabi mo, may pulis na nakakita ng pagtatangka na di umano, sabi mo. Na dinala sa liblib. So, from the liblib na lugar,
Dinala niya, tapos may pagtatangka. At sinabi mo, may pulis na nakakita. O, ano nangyari? Oh. May record yun guys, hindi ito gawa-gawa lang. May record ito May record. O, tapos. sa pulis, sa barangay. Oh. Kasi ang nagtawag ng pulis yung barangay mismo. Teka. Nagtawag ng barangay, nagtawag ang barangay ng pulis mismo. Barangay ang nagtatumawag. Oh. Oh. Totoo yan. Totoo daw. Oh. Oh, kahit tanungin mo siya. Pulis, tsaka barangay ang pumunta doon. Pulis at barangay ang nagpunta, tapos. Eh kung hindi nga lang tumatanaw ng utang na loob yung pamilya, sa oras na yun, ikalaboso na siya. Ha? Ibig sabihin, based sa kwento mo, merong nangyayaring pagtatangka sa liblib na lugar na di umano, sabi mo, meron din record. Ngayon, kaya lang naman hindi hinuli, no? Pero alam ko, no, hindi nahuhuli yung sinasabi mong subject. Kasi dahil sa utang na loob na ginawa nito sa pamilya. Ulit natin. Tumatanaw ng utang na loob yung pamilya. Inaano niya kasi yung utang na loob no? So kaya hindi kinalaboso. Kasi totoo guys, kung totoo po, kung totoo pong nangyari ang kwento ni Red Zane na may pagtatangka, ultimano dapat hinuli sabi na natin si Papa Eds. Kasi yun na yun eh. Ang hirap guys, hindi niya mabanggit. Matapang siya magsalita ng confidence. Hindi niya mabanggit yung pangalan ng tao Pero malino naman si Edo yung binabanata niya rito ulitin natin. May record yun guys, hindi ito gawa-gawa. May record. Sabi niya, hindi daw gawa-gawa. So, may record. Tapos? Wala. May record dito sa pulis, sa barangay. Mm. Kasi ang nagtawag ng pulis yung barangay mismo. Oh. Totoo yan. Totoo. Kahit tanungin mo siya. Hala. Pulis, tsaka barangay ang pumunta doon. Pulis at Eh barangay. kung hindi nga lang tumatanaw ng utang na loob yung pamilya, sa oras na yun, ikalaboso na siya. Tsaka, huwag nyo kaming huwag nyo kaming idaan sa mga ganyan, guys. Di ba? Nananahimik kami, wala kami ginagawang masama dito. Hindi kami ang nag-umpisa ng gulong ito. Tandaan nyo yan. Ay, nako. No, hindi kami ang nag-umpisa ng gulong ito. Actually, hindi ako Regine, huwag ka magtampo sa akin, Ako totoosin, itong sinasabi mo, hindi naman talaga dapat ito tinatopic sa public. Ngayon nagtataka ako, ganito, Kasi sabi mo, punta tayo dun sa nagtangka, may pagtatangka, no? Siguro, alam nyo na yung guys, di ko mabanggit. Kasi pwedeng sabihin hindi naman ganon. So, hindi ko alam kung anong pagtatangka, pagtatangkang saktan, may pagtatangkang ngayon, pagtatangkang pananakit, may tangkang, sabi niya, may binabanggit siyang dangal. Alam nyo na yun, matindi yung kaso na yun. Ano po yun? No bail. Alam mo ba, Red Zane, yung kaso ng pagtatangka? Ito for educational purposes po, pangkalahatan. Alam mo ba ang kasong rape, no? Kung rape yan, walang bail yan. Walang bail yan. May kilala po kami, pinagbintangan lang siyang ng rape, no? 5 taon siya nakulong. Pero dahil hindi nagpupunta yung nag-akusa, na-dismiss yung kaso. Kasi pinagbintangan lang naman siya. Pero yung rape na yan, kung rape po yan, talagang matindi yan. Ngayon, kung pananakit naman niya, matindi pa rin kasi lalabas sa bawsi. Kung totoo yung kwento ni Regine, kasi nagugulat din kasi ako, may nakita ng barangay ng pulis, pero bakit hindi na kulong? Kasi ultimano, kung may nakita talagang pagtatangka guys, ultimano ikukulong agad ng pulis yun. Kasi may nakita dapat on the spot na nakita nila yon at nakita nila may ginagawa dun sa tao, ihingi ng saklolo dapat yung biktima. Ihingi ng saklolo yung biktima and then ultimano, uhuliin yung taon, ikukulong po yun. Ipoproseso. Tapos pag saka kung makapag-bail, ganyan-ganyan. Kasi on the spot nahuli sila, pwede silang huli ng pulis Ang tanong ko lang, bakit hindi sila hinuli ng pulis? Kasi on the spot, wala naman yung pamilya dun Silang dalawa lang. Sabi na natin, no? Sinasabi mo, dinala sa liblib na lugar, silang dalawa lang. Siyempre, di ba? Tapos may pagtatangka. Hindi ko alam kung anong pagtatangka yon. Kung merong pagtatangka na ginawa, bakit hindi hinuli agad ng pulis? Kahit pansamantala. So, ibig sabihin, may police report yan. No? Doon, sinasabi niya, mayroon daw report sa barangay. Kaya lahat yung may record yun guys, hindi ito gawa-gawa. May record, hindi gawa-gawa. Okay.
Alam. May record dito sa police, sa barangay. May record sa pulis sa barangay. Record lang, pero ba't hindi hinuli? Bakit ni record lang? I don't know But kasi kung talagang matindi po, sabi niya pagtatangka eh. Pwede mo kasi ipakulong talaga. Ultimano, kukulong yun eh. Pulis pa na nakakita eh. Ang nagtawag ng police yung barangay mismo. Oh. Totoo yan. Oh, kahit tanungin mo siya, police tsaka barangay ang pumunta doon. Eh kung hindi nga lang tumatanong ng utang na loob yung pamilya, sa oras na yun, di kalaboso na siya. Kasi di ba last time dun sa ni Kuya Bal, parang binanggit na din ni Kuya Bal to eh. Pero ang kwento ni Kuya Bal, yung parang hinalikan lang si Beyonce. Nakaw na halik. Pero hindi dangal. Alam mo naman, di ba? Kunwari, magka-jowa kayo, magka-relasyon kayo. Minsan kasi may nakaw na halik na alam mo yun, kayong dalawa naman, ginusto nyo naman. Kasi kung nakaw na halik, hindi ko alam kung siyang hinalikan. Sa pisngi, sa labi. Kung sa pisngi, sa labi, parang hindi natin, parang tawag doon, smack. Hindi siya masasabing I don't know guys Kung lalo na kung may relasyon kayo, pumayag. Kasi isa lang naman yan Sir Marzano, what if kung di pumayag? Kung hindi pumayag, may kaso yun. Kahit sabi mong kiss. Kahit sabi mo, paano Sir Marzano? Girlfriend naman. Kahit girlfriend niya. Asawa mo, girlfriend mo, hindi kahit asawa mo pa o girlfriend mo, tapos hindi pumayag, pinipilit mo, may kaso yun. Pero ang tanong natin dito, kasi kwento to ni Red Zane, ang tanong natin dito guys, pumayag ba? Kung pumayag kasi, alam mo, mababaliwala yung kaso Kasi anong lang doon case, kasi yung ganung yung portion na, syempre, may kotse, nasa sulo kayo, madilim na sobrang dilim. Siyempre, kahit sino po tatawag talaga ng attention ng pulis yun. Ngayon, dapat during that time na nakita sila, dapat talaga nagkaroon ng although sinasabi niya may record daw sa barangay, sa pulis. No? Tama po ba? So, let's see. No? Medyo komplikado lang po ito. Ina-analyze ko, pasensya na po. Tuloy natin. Oh. Tsaka, huwag nyo kaming huwag nyo kaming idaan sa mga ganyan, guys. Di ba? Nananahimik kami, wala kaming ginagawang masama dito. Hindi kami ang nag-umpisa ng gulong ito. Tandaan nyo yan. No, hindi kami ang nag-umpisa ng gulong ito. Actually, totoo lang, Red Zane. Hindi ako makapaniwala na hindi kayo nag-start Kasi sa inyo nang galing yung mga issue na yan I don't know guys Ang pagkakaalam ko, hindi ko siya inaano si Red Zane. Kasi kung di tumahimik kasi kayo, wala naman talaga yan Kasi unang-una, sino ba sa mga reactor, sa mga vlogger ang merong alam? Na katulad ninyo, kayo may alam kayo. Bakit kayo lang ang naglabas niyan? Ngayon, kung talagang hindi kayo nagsimula niyan, kanino nagsimula? Sino nagsimula? Kayo may hawak na information na yan Sino ba? Kami, mga react. Wala. Nag-base lang kami sa mga sinasabi nyo. So, lumalabas. Kayo talaga nagsimula niyan. Na may malalim na dahilan, may resibo. Sa inyo galing yun Wala akong nakita reacto ng malakas kasi nga, kaya ko nasasabi ito, kasi kayo lang talaga may alam So, kanino magsisimula? Di ba sa inyo? Hindi ko inaaway si Red Zane, guys. Sa mga maka-Red Zane, mga Dr. Lam, di ko po sila inaaway. Logic lang po Sa kanino ba nagsimula? Sino bang may alam? Wala, di ba? Sila lang may alam ibig sabihin, sa kanila nagsimula. No, ba't nyo binabanggit ang isang bagay na confidential pala? Nananahimik kami, wala kami ginagawang masama dito. Hindi kami ang nag-umpisa ng gulong ito. Tandaan mo yan. No, pero hindi ko sinasabing gumagawa ka ng masama, Red Zane. Pero yung usapin kasi, sa inyo talaga nang galing. May resibo-resibo kayo, may babae, may binabanggit pa na babae, ganito, ganyan, di ba? Nag-umpisa ng gulong ito. Kayo. Ala! Kayo ang gumawa. Kayo ang gumawa. Kayo ang gumawa ng gulong ito, hindi kami. Lagi yung sa inyo mga na kami ang gumagawa ng gulo sa Kalingap. Hindi. Hindi kami, guys. Kanino nang galing yung resibo? Sino nagsimula nung salitang resibo? Doon nagsimula din, resibo Kayo mismo ang sumisira sa inyo, hindi kami. Tandaan nyo yan. Mas, pa nga kami kasi pinagtatakpan pa namin lahat ng ginagawa nyo Pinagtatakpan namin ang lahat ng ginagawa ninyo. So coming from you.
Biri mo, 17 years old, si Beyonce pala noon. May alam na kayo, pero patuloy ang bulong nyo. 7 years, ilang years na yung nakalipas. Isang taon na, di ba? Higit, di ba? Mga isang taon, last month, meron kang bulong eh. Kasi ibig sabihin, kasalanan mo din pala. Mismo sa salita mo, pinagtakpan mo. Oh, pakinggan mo yung last month na bulong mo. Paano ang mag-asawa ng maaga? Grabe naman yun, guys. Lain na Rasaga, shout out. Nako, mapapaaga ang ano nito, guys. Ang kantaan nito. Oh, Ate Nerissa, magbili ka din ng V8. Para pag kumanta ka, maganda. Oh. Yung mga kakanta, 2K o 3K mga ganyan. Wag mo na sa lips, baka di mapigilan mapaasawa. Yun ang gusto natin, guys. Yun ang gusto natin pag nagkatuluyan eh. Kala ko nga, sa EDS, biglang nga harap. Oh. Maganda sana yun kung yung pag-kiss ni Beyonce bigla siyang humarap. Mahina. Di ko Ngayon, yung binabanggit mo ito, 1 month ago, okay pa ang EDSI. Sinasabi mo na about sa pagkikiss ng EDSI. Oh, ngayon parang iba na yung tono mo. Isa pa. maganda sana yun kung yung pag-kiss ni Beyonce bigla siyang humarap. Oh. Mahina. Di ko talaga na dapat nasabihan ko eh. 'Di ba kung nasabihan kung nasabihan ko yun kasi konting-konti lang eh. Yan ba ang ginagawa ni Vic Soto? Kaya naasawa niya si Colin Luna. Oh. Ganun lang yung diskarte niya. Oh, parang si Colin Luna tsaka si yun eh. No? Si Colin Luna tsaka si Vic Soto. Oh, di ba parang sa akin kasi nagtataka ako. Bakit not okay ang EDSI? Tarang okay sa inyo yung kiss-kiss ni Edo tsaka ni Beyonce. Ngayon meron ng pagtatangka. Tapos ikaw mismo umaming ka na pinagtatakpan mo. 17 years pa lang si Beyonce, 1 month ago lang tong video mo. Ibig sabihin aminado ka rin na nagkonsinti ka. Sino may kasalanan? Kung sinasabi mo totoo tong sinasabi mo, no, against kay Papa Eds, ang sinasabi ko sa iyo, ang tanong ko sa iyo, bro, bakit ngayon mo lang sinabi at binanggit mo, pinagtatakpan mo? Hindi ba't ka din? Kung pinagtatakpan mo, may mali ka din? Tsaka bakit very timely? Kung kailan na sinuspindi ka ng Karaba, bakit ngayon mo lang butiin nilabas? Kung totoo tong nangyari, bakit ngayon mo lang sinabi tapos 1 month ago? 1 month ago, puro may bulong kayo sa EDSI. Dapat noon ninyo pa to sinabi kung talagang mahal nyo yung pamilya ni Beyonce. Alam mo, nangyayari na ngayon. Ako, wala po akong alam dito sa pangyayari na to. Pero ngayon, nasira na ang dangal ni Beyonce. Mga ganitong bagay. Kasi kung sinasabi mong pagtatangka, kung ang sinabi mong pagtatangka ay totoo, hindi mo ba alam na nasira mo din ang puri ni Beyonce? Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Ang mga bagay na ganito, hindi yun pinapublic. Meron kang pananagutan. Kay sabihin mong malakas ka, dikit ka sa pamilya. Unang-una, hindi ka pamilya ni Beyonce. Kapitbahay ka lang. Tsaka totoosin, kahit sabihin natin totoo to, hindi ko kinakampen si Papa Ed, hindi ko inaano si Beyonce. Pero guys, usaping batas, no? Hindi mo dapat to kinuwento. Unang-unang confidential si ikaw mismo may sabi. Tapos nasira na ngayon ang dangal ni Beyonce. Bakit? Hindi na, ilbis na hindi alam ng libong-libong mga tao ang nangyari. Pinaalam mo. Ito yung sinasabi natin na hindi naman dapat to pinapublic. So anong mukhang maharap ni Beyonce ngayon na alam na may nangyari pa sa kanila ni Beyonce kung totoo, ni Papa Eds, kung totoo yung sinasabi mo. 1 month ago, kinukwento mo pa yung pag-kiss nila. May alam ka na pala. At ikaw mismo may sabi, pinagtakpan nyo. Ulitin natin. Sa inyo, hindi kami. Tandaan nyo yan. Mas pa nga kami eh. Kasi pinagtatakpan pa namin lahat ng ginagawa nyo eh. O, di ba? Ngayon, inaano mo si Papa Eds, pero bakit, kung totoo man yung kwento mo, bakit nyo pinagtakpan? Akala ko ba totoo nagtatanggal kayo? The mere fact na alam nyo yun, dapat di nyo kinonsente. Tama kayo. Ako naman Siya mismo, may sabi guys, oh. Ako ba may sabi niyan? Siya may sabi, tingnan nyo. Ano yan? Mas pa nga kami eh. Kasi pinagtatakpan pa namin lahat ng ginagawa nyo eh. Diba lahat ng ginagawa noon, pinagtatakpan. Ngayon lang kasi na-trigger na kami. Kasi siyempre, Ngayon lang kasi na-trigger kayo ng Karabas.
Alam mo ba, very timely yung paglalabas mo ng pasabog mo. Because sinabi lang sa'yo dahil sinuspend ka lang ng karaba, ginagamit mo si Beyonce. Ginagamit mo tong issue ni Beyonce. Dahil inano ka ng karaba, sinuspend ka, alam mo, bagay na to confidential. Hindi ko sinasabi, hindi totoo sinasabi mo. Hindi rin ako pwede ako maniwala, hindi ako maniwala. Kasi kwento mo yan. Hindi ko pa, kahit sinasabi mo may video, may ganito, may ano. Kung wala ka lang pinapakita sa amin, hindi kita agad paniniwalaan. Ganun sa kaso eh. Ebidensya muna bago maniwala. Tandaan nyo guys, kahit saan po, palaging kaliwaan. Pakita mo sa akin ng resibo, pakita mo sa akin yung katibayan mo, yung ebidensya mismo, hindi daldal. Tsaka ako maniniwala. Pero right now, hindi ako maniniwala as long as daldal mo lang to. Ngayon, magdududad sa iyo mga tao, bakit pinagtakpa mo? Tapos, ang nakapagtaka, bakit ngayon mo lang to sinabi? Na alam mo na pala, at ikaw mismo nagsabi, pinagtakpan mo. Magiging question ka sa iba. Red Zen, bro. No, di kita inaaway. Magiging question ngayon ang tawag dito yung paano ba 'yon? Basta yung tawag dito. Basta magiging questionable, no? Kung ka ba, nagsasabi ka pa ng totoo o hindi. Kasi ikaw mismo, pinagtakpa mo, tingnan mo. Kayo mismo ang sumisira sa inyo, hindi kami. Kayo mismo. Pero ikaw, pinagtakpa mo, di ba ikaw din naman ang sumira? Kung sinabi mo pala noon to, edi sana tapos na yung issue. Bakit ngayon nyo lang sinasabi? Nung nawala yung EDC, tsaka kayo nag-iingay sa mga live ninyo, at the same time, nung nasuspende ka naman, tsaka mo to inilabas tong pasabog. Na which is, ikaw mismo may sabi, pinagtatakpan nyo pa. Tandaan nyo yan. Mas pa nga kami eh. Kasi pinagtatakpan pa namin lahat ng ginagawa nyo eh. Di ba lahat ng ginagawa noon, pinagtatakpan. Tapos 1 month ago, nagbubulong-bulong kayo sa mga supporters na may alam na pala kayo. Kinakwento mo last time sa live mo 1 month ago about sa pagkiss ni Beyonce sa ni Papa Eds. Ibig sabihin, nanloko din kayo ng viewers? Nagbubulong-bulong kayo doon, nagkukwento-kwento kayo about doon sa pagkikis ng dalawa. Doon sa vlog, di ba nag-kiss siya sa vlog? Yun ang kinakwento niya doon, Ulitin natin. No, si Pauline Luna at si Vic Soto. Nasa pool sana yun. No? Ang ginagawa ni Vic Soto, kaya naasawa niya. Mahina. Di ko talaga dapat nasabihan ko eh. Di ba kung nasabihan, kung nasabihan ko yun kasi konting-konti lang eh. Yan ba ang ginagawa ni Vic Soto? Kaya naasawa niya si Pauline Luna. Ganun lang yung diskarte. Yan ang gusto natin pag nagkatuluyan eh. Kala ko nga, sa EDS, biglang nga harap. Maganda sana yun kung yung pag-kiss ni Beyonce bigla siyang humarap. Mahina. Di ba? Bahala na kayo guys. Pero namin niya naman dito, pinagtakpan niya daw. Ngayon, ang pinagbibintangan niya yung kabilang side masama. Pero ang tanong ko sa'yo, Red Zane, hindi ko kinakampihan si Papa Eds. Love ko si Edu, si Beyonce, love ko silang dalawa. No? Pero ang tanong ko sa'yo, wala ka bang kasalanan? Ikaw mismo, from your mouth, pinagtakpan mo. Di ibig sabihin, meron ka ding dito, may responsibility ka. Tapos 1 month ago, nagbubulong-bulong sa mga supporters, sasabihin mo, ang dating, sila lang ang nagkamali. Alam mo, nung ang tao nagtatakip ng kasalanan, mali din yung ginawa mo. Tama kayo. Ako naman eh. Kumbaga, witness ka, pero pinagtakpa mo. Di ba? Ano yun eh? Mali yun eh. Sa inyo, hindi kami. Tandaan nyo yan. Mas pa nga kami eh. Kasi pinagtatakpan pa namin lahat ng ginagawa nyo eh. Di ba lahat ng ginagawa noon, pinagtatakpan. Ngayon lang kasi na-trigger na kami. Kasi siyempre isipin mo naman yun. Wala kaming kaalam-alam, wala kaming ginagawang masama. Alam mo, Red Zen, para maintindihan mo, para sa akin, wala namang ginagawang masama eh. Wala kayong masamang ginagawa kung itong kinukwento mo. Kasi naglalabas ka lang ng katotohanan eh. Kaya lang kasi, ang concern ko rito, yung katotohanan, hindi yan dinadala sa social media. Hindi talaga. Napaka-asela niyan. Lalo na ngayon, alam na lahat
no? Na pinagtangkaan si Beyonce. Based sa kwento mo. So, panibagong ano na naman kay Beyonce, image niya. Di ba? Oh. Tapos, yung pagkasuspinde ng Karaba sa inyo, hindi dahil may masama kayong ginagawa. Si Kalinga Prab ang nakiusap na huwag itapik ang EDSI. Ngayon, yung kaso ninyo, hindi kayo sumusunod sa officer. Hindi kayo sumusunod kay Kalinga Prab. Kaya sinuspende lang kayo ng 15 days. Na hindi nyo nagigets ninyo, parang hindi kayo pinipersonal. Pinapatahimik lang ang lahat na wag mag-react sa EDSI. Wag na mag-topic. Hindi dahil, kasi, di ba, alam ng Karaba yung kwento. Hindi dahil doon. Sumusunod lang sila. Kung lahat tatahimik lahat. And then, kung meron kayong mga pinaglalaban, gawin nyo to sa private. Oh. Isipin mo naman yun. Wala kaming kaalam-alam, wala kaming ginagawang masama. Oh. Wala. Guys, nasa tama lang kami, pero ginigipit mo kami ay. Wala mang problema. Ano yan? Mas ano pa nga kami kasi pinagtatakpan pa namin lahat ng ginagawa nyo eh. Di ba? Ayan guys, pinagtatakpan nila. Di ba? Lahat ng ginagawa noon, pinagtatakpan. Ngayon lang kasi na-trigger na kami kasi siyempre isipin mo naman yun. Magiging question kasi yan, alam mo, Red Zane, kung totoo may pagtatangka, kasi ako hindi ko naman pwede, no? Kasi magtataka na ako eh. Kunwari ako, viewers ako. Kung totoong nagkaroon ng pagtatangka, no, kay Beyonce, ang tanong ko, bakit umabot sa point na, kasi nagpunta kami ng dait ng birthday ni Beyonce, nagpractice pa sila ng sayaw. Kung totoong nagkaroon ng pagtatangka, bakit si Beyonce sobrang dikit kay Papa Eds? Meron akong video upload eh. Nagpunta kami dun sa dance practice. Meron akong upload kahit sa channel ko. Dance practice ng Kalingap, no? Then yung birthday ni Beyonce. Sweet si Papa Eds saka si Beyonce. Hindi ko alam kung bakit ganon. Kung talagang nagtangka may pagtatangka kay Beyonce, no? Ang tanong ko, bakit napaka-sweet nila tapos naraos yung 18th birthday? Kung meron palang ginawang masama si Papa, kasi magiging question yun eh. Pwede sabihin sa Marzano, baka na-brainwash si Beyonce. Pwedeng isipin ng viewers yun eh. Kasi magtataka ka. Tapos, kung nangyari yun, nung 17 pa si Beyonce, bakit nagtuloy-tuloy yung serye? Tapos recently lang, nag-kiss pa sila. Kung mayroong pagtatangka kasi talaga. Bakit hindi pinurso ng family? Yung kung pwedeng kasuhan pala, 'di ba? Ngayon kasi magiging question, bakit lumalabas ang mga bagay na to nung nawala yung EDSI? Tapos nung inano ka ng Karaba, sinuspend ka dahil nga hindi kayo sumusunod kay Kalinga Prab, hindi naman kayo dahil walang pinagtatakpan dito. Sinasabi lang sa inyo, dalhin nyo to sa private. Dapat to ilabas sa social media. Kasi itong ginagawa nyo is a public trial to. Public tawag dito guys, yung sa politics, di ba? Kahit saan naman parang public by trial, trial by public. Yung iba kasi, gusto nila dalhin nila sa social media. Bakit dinadala sa social media? Hindi sa kaso. Kasi, pag minsan gusto ng mga para manalo din sila, no? Ito guys, usapang lang to in general po ito. Dinadala nila sa social media para ang public ang humatol. Ang humusga. Ang problema sa public by trial, minsan, walang mga ebidensya, kawawa na yung isang side. So, alam mo naman ng tao, minsan, kwento ka lang, naniniwala na agad at wala pang pinapakitang ebidensya. Sabi, hindi, mayroon ako ebidensya. Pero dapat, guys, kailangan ilabas niyo ebidensya mismo. Ganun talaga yun. Pwede ka naman maglabas ng ito po yung nakakuha kami ng copy. Pwede hindi mo pabasa, malayo lang. Kung pakita, at hawak mo. Anyway, nasa inyo po kung maniniwala kayo. Ngayon, kung totoo man to, nalulungkot po ako. Nalulungkot ako kaso hindi po kasi ako, wala akong karapatan na mag-comment dito, magsalita. Kasi confidential nga ito. And very timely, napaka-questionable. But nung nawala yung EDSI, saka naglalabasan to. Sino ba maglalabas nito? Siyempre yung may alam. Wala kaming kaalam-alam, wala kaming ginagawang masama. Oh.
Wala. Sa kanya kasi, totoo lang guys, totoo lang, sa perspective talaga natin, walang mali si Red Zane, no? Kasi nagtatanggol lang siya. Totoo naman yun eh. Totoo yun. Agree ako doon guys. Walang mali si Red Zane, no? Kung titignan mo. Pero, wala lang sa mali, na ano, may maganda intention, mali lang yung paraan. Ito yung sasabi natin, maganda yung intention, mali yung paraan. Ba't ko nasasabi to? Ito, opinion ko lang po. Kasi, ilbis na i-private, dinadaan nila sa public. Kaya nagkaagulo. So, kahit maganda intention mo, kung mali sa mali mong parang ginagawa to, hindi ito makakatulong. Ay ngayon, alam ng maraming tao ngayon na si Beyonce ay pinagtangkaan. Kaso hindi ko alam kung anong klaseng pagtatangka yan. Pero may sinasabi ka kanina, dangal. Oh. Guys, nasa tama lang kami, pero ginigipit nyo kami ay. Ginigipit Wala mang problema. daw. Ginigipit. Oh. Ang sinabi lang naman ng Karabap, bawal na kayo mag-topic ng Kalinga, pero pwede kayo mag-live, mag-record, mag-vlog. O, i-vlog mo yung buhay mo. Pwede naman yun, walang mali dun eh. Ang sinasabi ng Karabap, suspended lang kayo, huwag kayo magta-topic ng Kalingap. Si Beyonce Kalingap. So, tikilan nyo si Beyonce. O, pati pamilya. Parang ganon. Alam yun ang unawa ko guys ha. Ay, nako. Marami pang lalabas. 2 pa lang yan. Oh. No. Kahit puntahan nyo ako sa bahay. 2 pa lang yan. So, marami pa. Oh, pero gawin nyo ng private yan. Ako, mahirap yan. Mag-usap-usap tayo. Malapit lang naman yung bahay namin doon. Tsaka lang doon lang ako lagi. Hindi kami umaalis. Tsaka, Regine, tanong ko lang, bakit kayo yung nagsasalita sa Kasi may magulang si Beyonce. May magulang si Beyonce, tsaka yun, 2 magulang niya, buhay pa. Pero nataka ko, bakit kayo ang naglalabas? Si Beyonce tahimik lang, pero kayo yung naglalabas. Parang ang dating kasi sa akin, dahil pasensya ka na, natin personal. Parang pag may mga issue na ganito, may binabanatan kayo sa pakiramdam mo, bakit yung nilalabas nyo itong issue na to? Kasi hindi nyo issue to eh. Issue to ni Beyonce, nakakaawa lang yung bata. Hindi ko naman sinasabing hindi ginawa yun. Kung totoo man yun, nalulungkot ako kay Beyonce. No, kailangan niya ng justice kung totoo man yun. Based sa kwento mo, kung totoo man yun. No, kailangan niya ng justice, pero hindi natin to pwedeng ilagay sa social media. Kasi ang mangyayari, trial by publicity eh. Trial by public to eh. So, pag sa public kasi mo dinala to, iba kasi sa kaso talaga eh. Huwag niyo mapagkamalian guys, nalulungkot po ako sa nangyari. Kasi love ko si Papa Els, love ko din si Beyonce. No, nagulat lang po ako ngayon. Anong dangal ang maharap ni Beyonce ngayon? Alam ng libong-libong mga tao, milyon na mga tao ngayon ang nakakaalam sa nangyari kay Beyonce. Kung, di ba? Na sinasabi mo, totoo. Kahit totoo man yan, minsan may mga bagay hindi nilalabas sa public. Oh. Yan, totoo yan. Kahit hanapan nyo ako ng resibo. Pamilya. Pamilya diba? na ng iba. Binanggit na naman ng resibo. Natin. Pagsalitain natin sila kung magsasalita. Yun nga eh, yung pamilya hindi nagsasalita, kayo ang nagsasalita para sa kanila. Di ba? Okay, wag nyo kaming hindi to. Wag nyo kaming i-dare. O wag nyo kaming, naku Diyos ko. Mabait po kami guys, pero kung nyo kami, hindi kami papahid. Di ba? Totoo yan. May pulis, totoo yan po, may pulis. Alam na pulis yan. Na barangay, may CCTV. Oh, ilang beses ginawa, hindi lang 3, 4. Oh. Hindi lang 2, 3, 4. Pero bakit ngayon nyo lang sinasabi? Hindi lang 1, 2, 4. Ba't ngayon lang sinasabi? Napaka-timely kung kailan lang kayo nag-inano ng Karabat, tsaka kayo ninyo nilalabas. Nakakaawa yung pamilya ni Beyonce, totoo lang. Ako, Red Zane, alam ko, mahal mo yung pamilya Batalero, pero maawa din kayo sa kanila, yung privacy nila. Ngayon, kung gusto nyo talaga ito maayos, in private, kuha kayo ng abogado. Diba? Pero ito, nasa proseso na kasi. Yung iba, hindi na dapat natin pag-usapan. Kasi nasa proseso na ito. Wala sa proseso naman pala. Ba't mo inilalabas? Sa legal, kumbaga. Oo. Nasa legal na pala eh. Hindi ka naman abogado, ba't mo inilalabas to? Napakaselan nito, Red Zane. Ano ka ba? Oh, lahat kausapin niyo yung pamilya. Pamilya yung kausapin niyo, hindi kami.
Tsaka wala kaming kinalaman dito. Hindi namin sila dinidiktahan kung anong gusto nila. Wala palang kinalaman. Bakit nakikialam ka? Huwag ka magal sa akin, bro, ha? Red Zane, ha? Wala ka palang alam. Ba't? O, di ba wala kang kinalaman? Bakit nakikialam ka? Gusto na ito. Oh. Nasa legal, kumbaga. Nasa legal na. O, tapos? Lahat kausapin niyo yung pamilya. O. Pamilya yung kausapin niyo, hindi kami. O, ba't kayo nagsasalita? Kayo naglalabas. Siyempre kayo kakausapin ng viewers. Kayo naglalabas na ito. Sino kakausapin? Okay, sana ko yung naglabas magulang. Siyempre, yung viewers, tatanungin yung magulang. Pero kayo ang naglalabas Natural, kayo ang tatanungin. Ano ka ba? Tsaka wala kaming kinalaman dito. Hindi namin Wala kang kinalaman, pero nakisali ka. sila dinidiktahan kung anong gusto nila gawin. Totoong may abogado. May abogado pala. Ba't nakikialam kayo? May abogado na pala Ba't nilalabas sa social media? Kawawa yung bata. Kaya sabi, Red Zane, tandaan mo, kung inapit talaga si Beyonce, hindi niyo pa rin dapat ito ilabas, nakakawa yung bata. I mean, si Beyonce, yung dalagita. 18 na pala si Beyonce. Yung dalaga, kawawa naman. May abogado, bigay ng sponsor yun. Bigay ng sponsor. Sila ang Yung pala humahawak. Sila ang humahawak ng... Totoo yan. Totoo yan. Lahat ng sinasabi namin dito. Pero mga pahaging lang yun. Pero kung matatalino naman kayo, dapat nalalaman nyo na yun. So pahaging lang yung sinasabi mo. Pero, ay nako Sabi kasi sa inyo, huwag nyo subukan si Doc at Red Zane lalabas na. Sa labas talaga ito, guys. Wala pa umpisa pa lang ito, kumbaga. Alam mo, pa lang ito? Ang piyas pa hirap lang. Kumbaga, sa Tagalog, ang piyas. Sa Bicol, ang agithe. Parang gano'n. alam mo, Red Zane, medyo ingat ka lang, Alam mo yung Miranda rights, basahin natin. Sabi nga sa, Miranda warning, you are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one will be appointed to you. So, itong punto na to, guys. Anything you can say and will be used against you in court of law. Kaya nga yung sinasabi ni Red Zane, totoo naman. Ako, naniniwala ko, para sa akin, kung totoo man yung sinasabi niya, guys, dapat tumahimik siya. Actually, siya ang mababaliktad Kasi lumalabas, ang sinasabi niya kasi hindi siya nagbabanggit ng pangalan. Pero alam mo, ito yung mga binabanggit mo, pwede kang kasuhan ni Papa Eds. Kasi marami nagpapatunay sa live section mo na si Edo yung binabanggit mo. Kahit kita ko dito si Edo ang binabanggit mo. Akala nyo safe kayo kasi hindi nyo binabanggit yung pangalan. Wrong. Etong video mo ay pwedeng gamitin ni Papa Eds against you. Tsaka yung mga sinasabi mo. Kasi kwento mo yan. Kwento mo yan. Hindi namin alam yung buong pangyari. Pero, pag ito, pwede ka ng kasuhan ni Papa Eds. Kaya ako, sinasabi ni Sir Merzano, bakit tahimik sila Kuya Bal, yung pamilya ni Edo, sila Kalingap tahimik. Alam nyo guys, yung mga ganitong bagay, kung ako ang kamag-anak ni Papa Eds, kahit ako hindi pa ako magsasalita. Kakasuhan na lang kita. Ganun po yung nag-iisip. Kung talagang legal po ito, ang gagawin nyo po, huwag kayong magsasalita. Kahit mag-post sa social media. Kasi pwede kang mabaliktad. Minsan, tama na yung sinasabi mo. Kahit totoo pa sinasabi mo, pwede kang mabaliktad. Tandaan nyo guys, pagdating sa kaso, Sir Merzano ba't ganun? Siya na nga yung naganto, siya pa yung nabaliktad. Kasi ganun yung kaso. Titignan yung consistency ng sinasabi mo, yung kwento mo, yung pangyayari. Kasi magtataka ka kung nagkaroon ng pagtatangka, bakit umabot pa, nag-birthday pa sila ng 18? Ni Beyonce, napakasaya pa nila. Tapos nag-vlog pa sila recently, nagyate pa sila, may kiss pa nangyari doon. Magtataka ka kasi, guys, hindi ko yung kinukwento ni Red Zane, pero magtataka ka lang. Kung totoong nangyari talaga na mayroong pagtatangka, bakit naulit? Na nakapag-vlog, na brainwash ba si Beyonce? Niloko ba siya dahil sinasabi ni Red Zane, dahil sa utang na loob, kaya hindi na lang kinalaboso o hindi kinulong. Hindi na pinapulis. Kasi yung ganun yung nangyayari. Kasi pwede silang balikan tatanungin ng isang viewers. Red Zane, kung totoo yung kwento mo, bakit hindi pinakulong? Binabanggit ni Red Zane dahil sa utang na loob. Nung ginawa ni Boy.
Pero kasi, alam mo yun, magiging question yun. Kasi mangyayari, mababalikan din yung pamilya. Ito guys, usap lang to. No, napag-uusapan lang natin, no. Opinion ko lang po, sarili ko tong pananaw. So kasi magiging question ng iba diyan. Sir Marzano, edi ibig sabihin Sir Marzano, bakit pinayagan ng magulang alam na pala nilang mayroong police report? Bakit umabot pa sa point na nakapag-birthday siya ng 18 years old? Nagkaroon pa ng mga serye ng sa Velvet Sweet din sila. Bakit ganun? So, pwede mabalikan yung magulang. Alam niya na palang ginawa sa anak ninyo, bakit hindi kayo nagkaso? Magiging question yun eh. Ngayon sila din, sinabi din ni Red Zane, pinagtakpan nila. So magkakaroon ng problema sila. Mababalikan din sila dito, guys. Hindi po ako abogado, no? Pero kung ikaw mag-iisip ka, bakit matagal na pala nangyari, bakit ngayon lang inilabas? Napaka-timely. Nawala EDSI, tapos yung parang nagkaroon pa ng issue sa sponsor, tapos itong sa Araba, ngayon lang nila sinabi. Totoo pala. Bakit inayaan nila? No? Tapos nag-vlog pa siya, nag-live siya na about sa mga bulong-bulong. O about dun sa mga, di ba? Nag-react pa sila na about sa kiss ni Beyonce sa ito, di ba? Parang alam mo palang masama yung ginawa ng tao, pero bakit mo pinayagan? Magiging question ngayon yung yung credibility mo yun. Magiging question ngayon ang credibility mo, Red Zane. Iisipin kung talagang mahal mo si Beyonce, dapat noon pa, nung panahon na nalaman mo, dapat nilayuan mo na si Papa Eds. Ako, binabanggit ko na kasi nang intindi ko. Si Edo yung sinasabihan niya eh. Dapat noon pa sinabi mo, kaya nilayuan niya na si Edo, hindi niyo na inano. Dapat nilayuan niyo na. Dapat ganto ganyan, di ba? Dapat umpisa pa lang nilayuan nyo na. Kaya di na kayo nagbubulong-bulong, di na kayo dumikit yan sa di ba kung masamang tao talaga yan. Ba't dumikit kayo? Kailang naman nung nawala yung EDSI, nagkawatak-watak na kayo. Naglabas-labas na kayo ng mga topic. Yun lang naman, di naman kayo inaano ng karabe. Kaya pala parang na-trauma siya eh. Isipin mo ba naman ganun ang nangyari? Hindi kasi. Kung na-trauma siya, bakit nagkaroon pa ng 18th birthday si Beyonce? Maraming witness doon. Guys, masaya silang dalawa. Nagkantahan pa, may video pa nga ako dito eh. Kung talaga na-trauma eh. Ewan ko guys, naguguluhan po talaga ako. Totoo lang, pasensya na po, may mali po ako. Love ko po si Beyonce, tandaan nyo guys. No? Pero may mga tanong lang na umiikot sa isip ko. Bakit ganun? Nagkaroon ba talaga ng pagtatangka? I don't know guys. Mahirap. Hindi ka maano dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyo kaming subukan eh. Yung mga basher, yung mga one-sided. Huwag nyo kaming subukan. Di ba? Huwag nyo kaming subukan guys. Alam mo namin, nasa kangkungan talaga ang pupulutin namin eh. Di ba? Matagal na namin alam yan. Matagal na nilang alam sa kangkungan daw. Sa pagtatanggol sa tama, kangkungan ang abutin namin. Alam mo, Red Zane, na nagtatanggol sa tamang proseso rin dumadaan. Hindi sa social media. Minsan, tama na yung sinasabi mo, pero pwede kang mabalikan. Lagi mo tatandaan yan. Hindi porket tama yung sinasabi mo, ikaw ang nasa upper hand. Minsan, baka mabutasan ka pa, ikaw pa mabalikan. No? Tandaan mo sa kaso, ubusan ng pera dyan. Kung may pera ka, marami kang pera, go, push mo lang. May pambayad ka ng magaling na abogado. Di ba? Pero kung wala, mag-ingat ka sa social media. Believe me, Red Zane, pinapayuhan lang kita. Hindi kita kaaway, bro. No? Kung totoo yung sinasabi mo, push mo yan. Hindi kita inaano doon. Ang sa akin lang, mag-iingat din. Ingatan mo yung dangal ni Beyonce. Nakakaladkad si Beyonce, naawa ko dito eh. Wala eh. Ito na yun, panindigan na natin. Tulad ng pag-interview sa akin sa Karaba. Kung ano yung paniniwala ko, di na mababali yun. Okay. Kasi alam namin ang katotohanan. Alam niya, okay. Diba? Alam namin ang katotohanan. Hindi na mababali yun. Kung saan man tayo makarating dito, yun na yun. Wala na. Not twice. Not once, not twice. And more. Marami, no? And more daw. Tapos kayo pa balak tanggalin kasi may sisingaw. Hindi naman po sila tinatanggal ng Karaba, guys. Sabi ng Karaba, sa mga hindi po nakakaalam, sinuspende sila dahil hindi pagsunod sa official, officer. Sino? Si Kalinga Prob. Sinabihan ni Kalinga Prob na huwag mag-topic sa EDSI. Ngayon, tumahimik lahat.
Pero patuloy sila nagko-content. Kaya ang ginawa ng Karaba po, hindi sila tinanggal, no? Dahil sa kaano pa man, dahil sa utos ni Kalinga Prab na itigil ang EDSI na topic. Tinuloy pa rin nila. Ngayon, ang suspension po 15 days. Pag hindi nila sinunod yon, another additional 15 days. Pag hindi pa rin nila sinunod, another 15 days. Ngayon, kapag lumampas ng ilang buwan, no, depende sa Karaba, pwede silang mag-appeal kay Kuya Bal kung aalisin. Saka sila aalisin. Magkakaroon pa ng appeal. No, tawag doon, ipopropose nila parang gano'n. Na alisin ka. Pero hindi nila intention na alisin kayo. Ang intention nila, patahimikan lang tayo lahat. Kasi ayaw nilang itapik ang EDSI. Yun ang hindi dahil one-sided ang Karaba. Yun ang ngayon ang nakigets ko, guys, eh. Kasi yung Karaba po ay utos yun ni Kuya Bal. Hawak niya yan, eh. Sa kanila. Yung Karaba naman kasi hindi naman natin yan. No, one-sided naman talaga sila noon pa. Sinasabi niyang one-sided. Eh, ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Unang-una, hawak ni Kuya Bal yan. Tsaka inalis kayo nga dahil nga doon. Di naman dahil sa kung ano yung kinakalat mo, eh. No. Diba? Wala silang paninindigan. Hindi tulad sa amin, na may paninindigan kami. Oh. Kung alam namin mapapahamak yung isang tao, hindi namin gagawin yun. Eh ngayon, sinubukan nila sinubukan nila kami. Kung totoo ba talaga na may hawak. Eh alam naman nila, nakausap nila yung pamilya. Lahat ng nangyari ay kwento sa kanila. Oh, So, ibig sabihin, alam ng Karaba yung totoong nangyari. Parang ganun ginagawa ni Rezen, eh. Parang ang dating, yung Karaba, meron silang alam. May alam na sila, ang dating, hindi sila kinakampihan ng Karaba. Manapa, parang sinuspend pa sila. So, ang dating, one-sided tong Karaba. Kasi sinabi na namin, alam nyo naman yung totoo, eh. Alam nyo yung nangyari kay Biancy, ganito, sinabi ng pamilya, pero bakit ganun? Parang hindi nyo kami kinakampihan. Pinatitigil nyo pa kami. Hindi mag-gets niya, kaya sila pinapatigil dahil ayaw nga ni Kalinga Prab, wag na mag-topic sa EDSI. Ngayon, dahil ayaw nyo tumahimik, sinuspendin muna kayo ng 15 days para tumahimik kayo. Pero ang pinapalabas nyo, pinatatanggal, di kayo pinapatanggal. Sinuspend lang kayo to prevent, to avoid the conflict more. So, pinatigil lang kayo mag-topic ang Kalinga, pero pwede kayo mag-live, pwede kayo mag-upload, wag lang Kalingap ang topic. Hindi nyo ba nag-gets yun? Oh. Hindi. Di ba? Lahat na nangyari, kwento sa inyo, mga Karaba. Kaya huwag kayong mag-ano na hindi nyo alam, kalokohan. So, ibig sabihin, may alam ang Karaba. Oh. Di ba? Kasi ganito lang yung Rezen sa mga viewers. Tignan nyo, guys. Kahit po ako, for example na lang, ako na lang example ko. Meron akong alam. Ito guys, pero wala akong alam, ha. No? May sinabi sa akin yung pamilya ni Biancy. Wala, may sinabi sa akin. Yun nangyari talaga. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, guys, kahit anong pilit nyo, hindi ko po ilalabas yung alam ko. Unang-una po, ang Karaba po ay hindi sila pulis. Hindi sila ang proper authority or venue para sila ang magkalat ng information na ibinigay ng family ni Biancy. Hindi po sila pulis, guys. Kahit si Kuya Bal, wala siyang karapatan na magsabi kung ano yung kinuwento. Kasi napaka-confidential nun, guys. Kahit si Kuya Bal, kahit si Kalinga Prab. Hamunin niyo ako. Utusan niyo si Kalinga Prab o kay si Kuya Bal, sabihin lahat ng totoo, kahit may alam sila. Kahit po ako, hindi ko gagawin yun. Kasi hindi po ako pulis. Hindi ako investigador, hindi ako judge, hindi ako abogado. Hindi ko po trabaho yun. Kapag ginawa ko po yun, pwede ako makasuhan. Yung mga viewers, malakas ang loob, no? Kasi nanonood lang kayo. Pero subukan nyo, kayo mag-post, kayo gawa kayo ng video, ilabas nyo yung katotohanan. Isang araw, magulat ka, ikukulong kami sa pinaka na. May warrant of arrest ka na. Subukan nyo lang po. Ay, sino po sa dito sa Kalingap? Yung mga, hindi po gagawin ng Karaba yun. Nakatating kay Rezen, alam ng Karaba yun nangyari. Binanggit na sa kanila, pero parang ang dating, parang one-sided daw kasi gusto daw alisin. Hindi naman sila gusto alisin eh. No? Nasa kanila yun kung gusto nila umalis sa Kalingap. So, ang punto dito, guys, ang Karaba po, hindi ko kinakampihan ng Karaba, guys. Logic lang po. Kahit may alam sila, hindi nila sasabihin, hindi naman sila pulis. Mga lang sila, mga civilian lang sila. No? Wala silang kinalaman. May alam sila, pero wala silang kinalaman doon. Hindi tulad na Rezen, may alam, pero talagang siya ang siya ang involved.
Kaya nagugulat nga ako may alam ka, pero hindi ka dapat nag-involve yan kasi may magulang yan Tsaka si Beyonce, 18 years old na, hindi na siya bata. Meron na siyang karapatan magsalita at i-depensa yung sarili niya. Hindi ba? Reggie, ikaw di ka na abogado, kapitbahay ka lang dyan. Alam mo kung nagmamalasakit ka, hindi mo lahat ikakwento. Ang gagawin mo, kuha ka ng abogado mo, idemanda mo. Kung sa tingin mo na abuso si Beyonce, kumuha ka ng abogado. And then tulungan mo si Beyonce. O kaya mag-provide kayo ng abogado para kay Beyonce. Yun ang totoong tulong. Yun ang totoong concern. Pero alam mo, anytime, kaya ako, naniniwala ako, si Kalinga Prab, pilitin niya magsalita. Hindi magsasalita yan. Kasi any nasasabi ni Kalinga Prab, pwedeng ibalik sa kanya. Kahit ako, hindi ko gagawin yun. Magiging matalino ako. Kung magsabi ka sa akin ng ganito, ay, didimanda na lang kita. Tahimik lang ako. Hindi ko sasabihin lahat ng plano ko. Makukulat ka na lang, meron ka ng kaso. Yun po ang totoong nagkakaso. Hindi na nagbabanggit, kakasuhan na lang kita. Ganun po. Hindi po kailangan sabi hindi po. Sa social media, iba po. Pag ano na hindi nyo alam, kalokohan. Wala naman sinabing hindi nila alam Ayaw na makisali. Hindi sila pulis. Nako. Makukulong sila di oras. Pag sila, malalagay sila sa alanganin, guys. Totoo lang. Hindi ko gagawin yan. O pag hindi pa kayo satisfied, antayin natin. 1 month siguro. Antayin natin ng 1 month. Nasa proseso na naman ito Nasa proseso na. Kasi nga guys, yung pakikisama, yung utang na loob, kaya naging tahimik. Yun, para naging tahimik. Para ang dating, kaya tumahimik, hindi na tinuloy yung kaso, kasi nga dahil sa utang na loob. Pero hindi po ko abogado guys, pero may nakikita ko dito na pagkukulang nila Kasi hindi nila pwedeng gawing excuse yun. Kasi alam mo yun, mayroon na palang ginawa, pinagtakpan ninyo. Magiging ano ka rin at I don't know guys, di po ako abogado. Kung may abogado rito guys, i-correct nyo po ako. Magiging ano ka, successor, ano ba ito? Nagpagamit ka din Di ba? Parang may nakita mo yung kumaga parang nakita mo yung yung kaso, yung nangyari, tapos hindi ka nagsalita, ano ka rin. May pananagutang ka nun. Di ba? Hindi niya na kaya yung lokohin yung yung viewers Hindi niya na maatim na niloloko niya yung viewers. Kaya siya nag-ayaw na. Kaso yung mga one-sided, ang pinapalabas pa na masama, kami. At yung pamilya, at sinusulsulan daw namin. Diyos ko Lord. Di ba? Kami kasi ang nagiging masama at yung pamilya Okay naman. Masaya. So, sinasabi ni Raisin, wala namang sulsul na pangyayari. No? Kaya naman kami, kung wala na talaga, kung ayaw na talaga ni Beyonce sa love team, wala kami Sa akin naman, kasi sa akin naman, I don't know kung sinususulan nila hindi, wala akong karapatan kasi wala akong ebidensya. Pero ang tanong ko lang niya, Red Zane, ba't kasi kayo nakikialam dyan? 18 na si Beyonce, tapos hindi na bata yan Tapos unang-una, may magulang. Ba't kayo nakikisali? May mga tito naman siguro yan. Ba't kasi nandiyan kayo? Pa doon. Kaso nga lang, yung mga viewers at yung mga nagbabash kay Beyonce at sa pamilya, lalo sa amin, at marami naman talaga sa amin. Hindi na namin yun. Hindi maiwasan yan, social media tayo. So anyway guys, medyo mahaba na yung ko. Sesya na po Ako po humingi ng patawad kung may mali ako nasabi. Red Zane, huwag kang magsaktan sa akin Hindi mo ako kaaway. Pero ako, kung sa tingin mo na totoo sinasabi mo, kung talagang mayroong kinawawa dito, kailangan may managot. No? Kung talagang totoo sinasabi mo. Pero, pakiusap ko sa'yo, huwag mong dalhin sa public. Kasi unfair naman kay Papa Eds. Unang-una, hindi natin alam yung side ni Papa Eds. Kasi kailangan pa rin natin guys marinig yung side ng isa. Ayoko din naman magsalita na si ganito, ganyan. Mahirap po magsalita guys. Hindi natin alam ang buong pangyayari. Alam nyo, sa totoong guys, pag-iimbestiga, dapat rinig mo yung dalawang side. Hindi lang isa. Kasi normal sa tao na ipagtanggol mo yung sarili mo Laging pabor yung sasabihin mo. Kasi sarili mo yun, itatanggol mo sarili mo No? So, para maging maging patas tayo, tignan natin yung sasabihin ng isang side. Then yung isang side. Pero, sabi ko nga sa inyo guys, dahil maselan itong issue na to, ako,
Sinasabi niya sa inyo guys, hindi magsasalita si Papa Eds. Kahit sino ka mag-anak ni Papa Eds, hindi magsasalita. Kasi ito pong bagay na to ay matinding kaso. May sinasabi siyang pagtatangka. And then, nasa abogado na. Hintayin na lang natin yung guys. No, wag muna tayo humusga sa pangyayari. Kasi maraming mga question na umiikot, no? Sabi ko nga, kung nagkaroon ng pagtatangka, bakit umabot pa? Na nakagawa pa sila ng serye, na trauma daw. Pero, bakit ano pa, guys? So, maraming... Kasi si Regine ang nagkukwento, eh. Si Regine kasi nagkukwento, kaya medyo kulang-kulang. Hindi niya na pangalangan ni Papa, hindi niya mabanggit, eh. So, puro pahaging lang naman ang sinasabi niya. Medyo kasi takot siya, eh. Nag-iingat siya, pero hindi siya nagbabanggit ng pangalan, pero alam naman ng tao, si Papa Eds yung sinasabi niya. So anyway guys, kung may nasabi ang mali, and ito po ay reaction video, hindi ko po ipinipilit guys, mahal ko po ang Edsy. Ever since na-react ko po ang Edsy, talagang very support po ako dyan. Kung mali si Papa Eds, mali. Kung tama si Biancy, tama. Kung tama si Papa Eds, tama. Kung mali si Biancy, mali. Pero, wala po sa atin ang makapag-decide niyan. Pag hindi natin alam yung buong pangyayari, wala tayong karapatan na magsalita. Hintayin natin kung merong magkakaroon man sa nasabi kasi ni Redse, may abogado na, hintayin natin yung kaso. Yung mismong kaso ang magsabi sa atin kung sino ang tama at mali. Dahil doon, lahat ng ebidensya, lahat ng pangyayari, lahat ng witness, magsasalita doon. Pero social media, don't expect muna agad maniwala guys. Timbangin po natin. Huwag tayong magbintang kasi napakahirap na ito guys. Believe me guys. Napakaselan po na ito. So anyway, please comment down below ang masabi nyo guys. And to God be the glory. Paalam! Bye-bye! Lahat ng viewers alam ang halaga. Marsano